Napaisip ako bigla sa nasabi nito sa akin at kahit na naiirita ako sa pagiging mababang uri ng nilalang niya ay hindi ko pwedeng sayangin ang potensyal niya at isa pa paano kung wala na akong makitang katulad niya sa loob ulit ng 50 taon. Hindi ko sinagot ang katanungan sa akin pero alam ni Sir Pia na wala naman akong pagpipilian pa kaya naman siya na ang nakipag-usap sa lalaking nasa harap namin. Hoy tao, gusto mo bang bigyan ka namin ng pagkakataon mabuhay? Tanong niya. Kung papayag ka sa aming kondisyon ay bibigyan ka namin na magkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili laban sa iba. Pagtatanong ni Sir Pia, hindi naman ito nag-alinlangan pa na tugunin si Sir Pia at nangakong gagawin ang lahat ng ipapagawa namin sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Handa kong ibigay ang sarili ko sa inyo. Alam ko na masyado akong sumusugal sa ginagawa ko pero malaki ang tiwala ko kay Sir Pia na alam niya ang makakabuti sa akin. Nakahanda ka bang paligayahin ang prinsesa tuwing gabi? Dagdag nito. Tapat at mapagkakatiwalaan si Sir Pia pero may bahagi siyang nakakainis din kagaya ng pagiging pilya nito at pagbanggit ng walang katuturan na bagay. Hindi ko alam ang sinasabi niyo pero handa po akong gawin ang lahat para maging masaya ang prinsesa. Sagot naman nito. Alam kong natutuwa si Sir Pia sa mga ganitong kalokohan kaya naman bago pa kung saan umabot ang usapan na ito ay pinahinto ko na sila. Pwede ba tigilan nyo na ang pag-uusap ng mga walang kwentang bagay kagaya niyan? Sambit ko habang itinutulak ko ang pagmumukha nito palayo sakin. Lumuhad ito sa harap ko at nangako ng kanyang katapatan sakin. Hindi ko alam ang mga bagay-bagay sa ngayon pero handa ko pong gawin ang lahat upang maging karapat-dapat na kadiwan nyo. Sambit nito samin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla akong nakaramdam ng pagkakilig dahil lamang sa mga sinabi niya. Alam ko na hindi niya alam ang ibig sabihin ng pagiging kadiwa ko pero gayunpaman ay naging masaya ang kalooban ko na tila nasasabik ako sa araw na mangyari iyon. Hindi ko maiwasan na umasa dahil sa unang pagkakataon ay may gustong tumanggap sa tulad ko. Isa nila lang na nilalayuan at tinatawag na salot ng buong mundo. Sa sobrang komplikado ng buhay ko na walang ibang ginagawa kundi tumakas at lumaban upang manatiling buhay ay may kunting liwanag na nagbubukas para sa limot kong pangarap. Isang imposibleng pangarap noong bata ako na makatagpo ng isang nilalang na makakasama ko at tatanggap sa akin, sabay mabubuhay ng payapa at magkakaroon ng masayang pamilya. Gayunpaman winasak ng kaguluhan at ng sumpa ng nakalipas ng digmaan ng lahi ang pangarap na iyon na sa pantasya na lang mararanasan dahil wala na akong nakikitang pag-asa pa sa madilim na mundong ito. Ilang sandali pa habang pinag-iisipan ko ang mga gagawin ko ay bigla akong nakaramdam ng presensya ng kalaban mula sa lugar na iyon. Nakakaramdam ako ng presensya ng hubi mula sa malayo, mukhang hindi nila tayo tatantanan. Sambit ko. Dahil doon binalaan agad ako ni Sir Pia na magdesisyon agad dahil sa oras na makita ng mga hubi ang taong ito ay agad nila itong papatayin para lamang makaganti sakin. Higit 2 kilometro pa ang layo nila sakin kaya sa tingin ko hindi pa nila tayo natatagpuan. Sambit ko. Kailangan kong may sigawa agad ang pagbabasbas kaya naman ay tinawag ko ang espiritu ng espada ng San Itoshi at itinarak sa lapag bilang paghahanda. Ako ang prinsesa ng angkan ng Kan na si Kanzui at kung gusto mo talaga na maging kadiwa kita kailangan mong patunayan ang sarili mo sakin. Dito ay ipinakilala ko siya sa espada at hinayaan na magamit niya ito sa kondisyon na magagamit niya lang ito alang-alang sakin at papatayin siya ng espada sa oras na maglaho ang katapatan ng puso niya sakin. Inutusan ko siya na gamitin ang espadang ito upang lumakas at manalo sa mga laro sa Crimson Game. Hindi ako umaasa ng higit pang karangalan at katanyagan para sa kanya ang gusto ko lang ay magawa niyang maprotektahan ang sarili niya sa iba. Kasalanan ang maging mahina sa mundong ito. Pinapatay ng malalakas ang mahihina at kung gusto mong mabuhay ay sikapin mong maging malakas. Sambit ko. Isinilang kang isang mababang uri ng nilalang pero ngayon binibigyan kita ng karapatan maging malakas at magpatuloy na mabuhay pa sa Endorio, dagdag ko. Dito idineklara ko na simula ngayon ay pagmamay-ari na siya ng prinsesa ng Soul Eater na si Kanzui at wala siyang ibang pakikinggan maliban sakin. Ang puso, espiritu at katawan mo ay sakin lamang, dagdag ko. Nagliwanag ang kristal ng espada katunayan na kinilala ng espada ang pagbabasbas at mga kondisyon na sinabi ko. Sa pagtatapos ng pagbabasbas ay agad na akong tumalikod at lumakad paalis upang hindi na ako maabyutin ng mga kalaban ko sa lugar na iyon.
Pero bago pa ako makalayo ay bigla nang nagmadaling humabol ang lalaking ito at nagmakaawa sa akin na isama siya sa pag-alis ko. Hindi po ako marunong makipaglaban, pakiusap isama niyo na po ako. Pagmamakaawa nito, handa po akong gawin ang lahat para sa inyo. Dagdag nito, bigla ako huminto sa paglalakad at muli siyang nilingon habang hinahamon ito na gawin ang lahat ng makakaya niya. Kung ganun gawin mo ang lahat ng magagawa mo para sakin, sundin mo ang utos ko, seryosong sambit ko. Binangit ko ang pagsugal ko sa kanya dahil sa pagpapahiram ko ng napaka-importanteng bagay sakin. Ang espada ng San Itoshi at Raba Ikasho ay katumbas ng buhay ko kaya naman halos ibigay ko ang kalahati ng buhay ko para ipagkatiwala ito sa kanya. Isa akong hibang para gawin yun pero umaasa ako sa kakarampot na pag-asa. Ipinangako ko sa kanya na kapag nagtagumpay siyang maging karapat dapat na tumayo sa tabi ko ay ibibigay ko sa kanya ang kabuuan ng meron ako. Pagkatapos nun ay dali-dali na akong tumalon palayo, kinailangan kong umalis agad upang makalayo sa lalaking iyon. Umaasa ako na hindi ganito kadilim ang tadhana na pinagkaloob sa akin kaya pakiusap wag mo akong biguin. End of Sui POV. Sa paglisan ni Zui ay nanatiling naghahabol ang alipin. Ang alipin na ito ay tinatawag bilang sa kanyang bilang. At makikita ang numero nito na nakatatak sa kanyang dibdib na may nilang na 25. Si 25 o 25 ay alipin nagmula sa Hezo na sinasakop ng warlord na si Gab ito na gumagamit ng mga alipin para sa mga eksperimento. Sa mga oras na iyon ay takot na takot siya at puno ng pangamba sa maaring mangyari sa kanya. Gayunpaman alam niya sa sarili na kaikangan niyang sundin ang sinabi ng kanyang prinsesa. Dito ay nilapitan niya ang espada na nakabaon sa lupa at binunot ito. Gusto ng prinsesa na gamitin ko ito upang maging malakas. Pagkatapos mabunot ay agad siyang tumakbo palayo sa lugar upang makapagtago. Malinaw sa isip niya na binigyan siya ng pagkakataon ng prinsesa at hindi niya dapat ito biguin. Hindi ko alam kung kaya kong mabuhay sa lugar na ito pero kailangan kong maging malakas upang maging karapat dapat sa prinsesa, seryosong sambit niya. Lumipas ang mga oras, araw at linggo at patuloy niyang sinisikap na mabuhay mag-isa sa lugar na iyon. Unti-unti niyang sinanay ang sarili na lumaban sa mga mahihinang halimaw. Walang araw sa gubat na iyon na hindi siya nanganib at ibinubuwis ang buhay para manalo. Isang nakakapagod na pakikipaglaban upang manatiling buhay at sikatan pa ng araw kinabukasan. Kailangan kong maging matatag. Mabubuhay ako para sa prinsesa. At maging karapat-dapat para sa kanya, sambit niya na may determinasyon. Tiniis niya ang gutom, mga pagsubok at matinding sakit ng katawan sa loob ng 100 araw at ang tanging nagpapalakas ng loob niya upang bumangon at tumayo sa bawat pagbagsak ay ang pangako nila sa isa't isa na magsasama balang araw.